Gumugugol ako ng 12 oras sa isang araw na napapalibutan ng magagandang pagkain na aking nililikha para sa mga estranghero, pagkatapos ay uwi sa isang walang laman na refrigerator. Hindi naiintindihan ng aking anak kung bakit nagluluto ang daddy ng kamanghamanghang pagkain sa trabaho, ngunit wala kaming makain sa bahay. Ang walk-in fridge sa trabaho ay puno ng mamahaling sangkap, truffle, prime steak, sariwang seafood. Humahawak ako ng libu-libong dolyar na halaga ng pagkain araw-araw, pagkatapos ay uwi at kumain ng kanin na may ketchup para sa hapunan. Tinanong ng aking anak kung bakit hindi kami nagkakaroon ng mamahaling pagkain na niluluto ko sa trabaho. Sinabi ko sa kanya na inisave namin ang magagandang bagay para sa mga espesyal na okasyon. 4 na taong gulang siya, hindi pa niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng hindi namin ito kayang bayaran. Ang aking kasintahan ay nagtatrabaho ng 2 trabaho at hindi pa rin makagawa ng mga dulo. Naglalaro kami ng larong ito kung saan nagpapanggap kaming hindi gutom upang ang isa ay kakain. Parehong pumupunta sa kama na gutom, nagpapanggap na ayos lang kami. Mayroon akong mga peklat ng paso sa buong aking mga braso mula sa kusina, ngunit ang tunay na sakit ay nasa aking puso. Pisikal akong pagod mula sa pagluluto buong araw, pagkatapos ay emosyonal na pagod mula sa pagtatago ng aming pakikibaka tuwing gabi. Ang restaurant ay nagtatapon ng mas maraming pagkain sa isang gabi kaysa sa kinakain ng aking pamilya sa isang linggo. Mga perpektong pagkain na itinapon dahil hindi sila perpekto para sa mga customer. Pinapanood ko ang aking paggawa na literal na pumapasok sa basurahan. Ang preschool ng aking anak ay nagkaroon ng almusal para sa araw ng mga ama. Ang lahat ng ibang ama ay nagdala ng magandang pagkain, nagdala ako ng store brand na cereal. Ang kahihiyan ay mas masunog kaysa sa anumang paso sa kusina na mayroon ako. Natagpuan ng aking kasintahan ang abiso ng pagputol para sa aming kuryente. Hindi siya nagalit, nagsimula lang umiyak ng tahimik. Ang kanyang tahimik na luha ay mas masakit kaysa sa anumang pagsigaw. Nagkaroon kami ng aming unang tapat na usapin tungkol sa pera ng gabing iyon. Inamin ko ang tungkol sa mga payday loan, ang mga maxed out na credit card, lahat. Ang katotohanan ay nakakatakot ngunit nag-angat din ng malaking bigat na ito sa aking dibdib. Tinanong ng aking anak kung mahirap ba kami. Ang kanyang inosenteng tanong ay pakiramdam na kutsilyo sa aking puso. Sinabi ko sa kanya na mayaman kami sa pagmamahal, ngunit ang mga salita ay lasa ng kasinungalingan sa aking bibig. Bumisita ang legendary Chef Sanchez sa aming restaurant isang gabi. Pinanood niya akong magtrabaho sa linya, nakita kung paano ako gumalaw sa pagkain. Pagkatapos ng serbisyo, tinanong niya kung bakit ang isang tao na may aking mga kasanayan ay nananatiling isang line cook. Sinabi sa akin ni Chef Sanchez ang kanyang kwento, siya ay isang line cook na may mga walang laman na kabinet din ang pagluluto para sa mga sahod ay hindi kailanman gagawing mayaman, sabi niya. Kailangan mong magluto para sa pagmamayari. Ipinaliwanag niya na ang aking mga kamay ay aking kapalaran, hindi ang aking hourly wage. Mayroon akong tunay na mga kasanayan na magbabayad ang mga tao ng premium na presyo, kailangan ko lang magtrabaho para sa aking sarili sa halip na sa may-ari ng restaurant. Ang aking unang private chef gig ay para sa isang maliit na dinner party. 6 na kurso para sa 12 tao sa $100 bawat tao. Gumawa ako ng higit sa isang gabi kaysa sa isang linggo sa restaurant. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng network ni Chef Sanchez. Sa lalong madaling panahon ay nag-book ako ng maramihang pribadong event lingguhan. Ang aking kasintahan ay tumulong sa pag-ischedule at marketing, kami ay naging isang tunay na koponan na nagtatayo ng aming hinaharap. Binayaran namin ang aming unang payday loan. Ang panonood ng mapagsamantalang utang na iyon na mawala ay mas maganda kaysa sa anumang papuri na nakuha ko sa kusina. Ang mga kadena ay nagsisimula ng masira. Ako ay umalis sa aking trabaho bilang line cook nang ang aking kita bilang pribadong chef ay dinoble ang aking sahod sa restaurant. Ang takot ay totoo, ngunit ang kalayaan ay mas masarap kaysa sa anumang ulam na aking nilikha. Ang aming refrigerator ay puno na ngayon ng pagkain na binili namin gamit ang aming sariling pera sa negosyo. Wala nang mga walang laman na shelf, wala nang pagpapanggap na hindi kami gutom. Tunay na pagkain para sa aming tunay na pamilya. Ang aking anak ay tumutulong sa akin ngayon sa paghahanda ng mga gulay para sa aming mga catering event. Iniisip niya itong isang masayang laro, ngunit natututo siya tungkol sa pagbuo ng isang bagay ng magkasama. Ang siklo ng kakulangan ay nagtatapos sa kanya.
Bumili kami ng aming unang propesyonal na kagamitan sa kusina. Ang pagmamay-ari ng mga tuol sa halip na paggamit lamang ng sa ibang tao ay pakiramdam na hindi ka panipaniwalang makapangyarihan. Nagtatayo ako ngayon ng aking sariling imperyo. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Chef Sanchez sa malalaking catering event. Ang mag-aaral ay naging kasamahan. Sinasabi niya na nagluluto ako ng may mas maraming puso dahil naaalala ko ang pakikibaka. Nag-empleyo ako ng aking unang katulong, isang batang cook mula sa aking lumang restaurant. Ang pagtuturo sa kanya ng negosyo ay pakiramdam na pagkumpleto ng isang bilog. Ako ay lumilikha ng mga oportunidad ngayon sa halip na tumatanggap lamang ng mga order. Binayaran namin ang lahat ng aming utang, bawat credit card, bawat pautang, lahat. Ang pakiramdam ay mas kasiya siya kaysa sa anumang perpektong nilutong pagkain na aking ihain. Ang tunay na kalayaan ay may sariling natatanging lasa. Naiintindihan na ng aking anak ang pagkain ng iba ngayon. Nakikita niya ito bilang kasaganaan at pagdiriwang, hindi kakulangan at kawalan. Ang psychological shift ay nangyari nang hindi ko sinisikap na turuan siya. Bumili kami ng aming unang bahay. Isang tunay na kusina kung saan maaari akong magluto para sa aking pamilya ng walang kahihiyan. Bawat pagkain na inihanda doon ay pakiramdam na isang pagdiriwang kung gaano kalayo ang aming narating. Nagtatrabaho pa rin ako sa mga kusina, ngunit ngayon ang aking mga kusina na. Ang pagkapagod ay naiba kapag ikaw ay nagtatayo ng iyong sariling mga pangarap sa halip na menu ng ibang tao. Ang mga paso ay gumaling din ng mas mabilis. Ang aking kasintahan ay umalis sa isa sa kanyang mga trabaho upang tulungan ang aming negosyo ng full-time. Nagtatrabaho kami ng magkasama ngayon sa halip na bahagyang nagkikita sa pagitan ng mga shift. Ang aming relasyon ay hindi kailanman naging mas malakas. Sinimulan namin ang isang college fund para sa aming anak. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng isang generational cycle. Magkakaroon siya ng mga pagpipilian na hindi ko pinangarap na posible. Nagtuturo ako ngayon ng cooking class sa community center. Ang bawat estudyante na aking tinutulungan na makatakas sa bitag ng line cook ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Ang siklo ay nasisira sa bawat aralin. Ang aking mga kamay ay puno pa rin ng mga peklat ng paso, ngunit ngayon kinakatawan nila ang kaligtasan at lakas sa halip na sakit lamang. Ang bawat marka ay nagsasabi ng isang kwento ng pagpapagtagumpayan, hindi lamang pagtitiis. Nagkaroon kami ng aming unang tunay na bakasyon ng pamilya. Walang pagsuri sa work phone, walang pag-aalala tungkol sa pera. Lamang beach, tawanan, at pagiging kasama ng bawat isa. Ang kalayaan sa pananalapi ay lasang hangin at kaligayahan. Bumibisita pa rin ako sa aking lumang restaurant kung minsan. Ang mga bagong line cook ay may parehong pagod na hitsura na mayroon ako. Ngumingiti ako sa pag-alam na itinayo ko ang aking sariling paraan palabas sa halip na mabuhay lamang sa paggiling. Ang aming negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng 8 tao mula sa restaurant industry. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paghila ng isang tao mula sa pakikibaka na alam ko ng mabuti. Kami ay nagtatayo ng ibang uri ng kultura sa kusina. Ang line cook na may mga walang laman na kabinet ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagpapakain sa iyong pamilya ng may pagmamalaki, pagbuo ng isang bagay na pamatagalan, at pagsira ng mga generational chain. Iniisip ng aking anak na ang lahat ng ama ay chef na nagmamay-ari ng kanilang mga negosyo. Wala siyang alaala ng mga walang laman na refrigerator o mga gutom na gabi. Ang kawalang malay na iyon ang pinakadakilang tagumpay na maaari kong makamit. Matagal pa rin akong nagtatrabaho, ngunit ngayon ang bawat minuto ay nagtatayo ng aming hinaharap sa halip na magbayad lamang ng aming nakaraan. Ang pagkapagod ay may layunin ngayon, at ang layunin ay gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang kusina na dating aking bilangguan ay ngayon ang aking kaharian. Ang parehong mga kamay na nakaramdam ng nakulong ngayon ay lumilikha ng kalayaan. Ang pagbabagong anyo ay hindi tungkol sa pag-alis sa pagluluto, ito ay tungkol sa pagmamay-ari nito. Ngayon kapag binuksan ko ang aking refrigerator, hindi ko nakikita ang kawalan o kahihiyan. Nakikita ko ang kasaganaan, pagsusumikap, at isang hinaharap na itinayo namin ang aming sarili. Ang mga walang laman na shelf ay nagturo sa akin na lumikha ng aking sariling kapunuan.